Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, unang araw ng Mayo 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Karambola ng bus, truck, van at SUV sa SC-TEX. Mga motorista at pasahero patay! Sa kasagsagan ng Labor Day protests, isang pulis nasugatan. Hiling na taas sahod ng mga manggagawa. Magkakatotoo na ba? 20 pesos kada kilong bigas, sinimulan ng ibenta ng pamahalaan. Saan lang ba mabibili? 11 araw bago ang halalan, COMELEC tiniyak sa mga taga-Negros tuloy ang botohan sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. At sa showbiz, mga alamat mula sa kulturang Pilipino. Bumida sa National Costume Competition ng Miss Universe Philippines. Beauty pageant contestants, nag-alatsanag, aswang at tik-tik. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang isang trahedya sa Luzon. 12 ang patay, kabilang ang 4 na menor de edad. Mahigit 20 naman ang sugatan matapos ang isang karambola ng 5 sasakyan sa Tarlac City Toll Plaza ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Base sa paunang impormasyon, naka-full stop sa pila sa toll exit ang isang SUV, isang van, isang truck at isang MPV pasado alas 12 ng tanghali ngayong Labor Day holiday nang bigla na lang banggain ng isang humaharurot na bus. Mabilis umano ang takbo ng Solid North passenger bus kaya't nagkanda-yupi-yupi ang 4 na sasakyang binangga nito. Agad dinala sa Tarlac Provincial Hospital ang mga biktima habang hawak naman na ng pulisya ang driver ng bus. Iniimbestigahan naman ang posibilidad ng human error sa aksidente. Sa ngayon, sinuspindi na ng Department of Transportation ang operasyon ng Solid North. Isang pulis ang nasugatan matapos magkagirian ng Manila Police District at grupo ng mga rallyista sa kasagsagan ng Labor Day protests sa Maynila ngayong araw. Pilit kasing tinatanggal ng mga rallyista ang mga barikadang nakabalot ng barbed wire upang makatawid papunta ng Menjola para sana sa kanilang programa. Ang kanilang panawagan sa pagkilos, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanon. Pagsikat pa lang ng araw ay nagtipon-tipon na ang iba't ibang mga grupo ng kabataan at mga manggagawa dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila upang gunitain ang araw ng paggawa ngayong May 1. Bitbit nila ang panawagang umento sa sahod, partikular na ang hiling na 1,200 pesos na minimum national living wage. Alam naman natin na sobrang taas ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan, kaya't nangangailangan na ng dagdag sahod. Mula Liwasan, nagmarcha ang grupo patungo sa ng Menjola Peace Arch, malapit sa Malacanang. Pero ang kapulisan nakaabang na pala sa lahat ng lagusan. Nakalatag ang mga barikadang ito na balot ng barbed wires. Kaya't nang hindi makatawid ang mga rallyista, dito na nagkagirian ang dalawang panig. Mga ka-A to Z, dahil nga hinarangan na ng Manila Police District yung 3 kalye papasok ng Menjola, dito na lang napili ng mga progresibong grupo na magwelga. At dahil nga 11 days na lang ay halala na, yung ilang mga kasama nilang kumakandidato ay dito na rin napiling mga kampanya. Hindi po yan kasama doon sa mga Freedom Park po dito sa Metro Manila. So hanggang dito lang po talaga pinagbigyan natin na magdaos sila ng kanilang programa. Sa kabila ng tensyon, ayon sa kapulisan ay kontrolado naman ang sitwasyon. Minentain pa rin nila yung maximum tolerance. Wala naman, hindi naman nagkasakitan. Yung isang pulis lang natin yung nasagi doon sa barbed wire kanina. Pero
immediately naman nabigyan ng medical attention nung Bigumang makalapit ng Malacanang ang protesta, nagpahayag naman si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinarerepaso na ang minimum wage sa buong bansa sa tulong ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Pero sa usapin kung suportado ba ang inihain sa Senadong 200 pisong aumento sa sahod, kailangan pa niya itong pag-aralang mabuti. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa pagtataya ng kapulisan, nasa 1,500 ang bilang ng mga nakiisa sa kilos protesta. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kasunod ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sisimulan na ang pagsilip sa wage rate sa buong bansa ayon sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards. Kinumpirma ito ng Labor Department ngayong araw ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE, Assistant Secretary Patrick Patriwirawan, kasama sa pagre-review ang sektor ng manggagawa, ng employers at mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, ipinauubayan naman na ng DOLE sa Kongreso ang desisyon sa rekomendasyon ng Senado na 200 peso legislated wage hike. Atin pong ibibigay ang desisyon na ito sa Kongreso po, no, kung sila po ay magrerekomenda na magkaroon po ng legislated wage increase at kung ito po ay aaprubahan ng ating Pangulo, ang kagawaran po ay handa pong i-implementa itong legislation po na ito. Halos 5,000 job vacancies sa ibang bansa ang pinilahan sa job fair na idinaos ng Department of Migrant Workers ngayong Labor Day. Kabilang sa patok na opening sa labas ng bansa ay sa mga industriya ng hospitality, healthcare, factory works at iba pa. Pero paalala ng mga otoridad, mag-apply lamang sa mga lehitimo at accredited recruitment agencies. May balitang A to Z si Ace Cruz. Pagtatrabaho sa ibang bansa, nakikitang solusyon ng 43-year-old na si Nanay Rose para punan ang pangangailangan ng 5 anak. Lalo't mula nang bumalik ng Pilipinas taong 2022, makahanap man anya ng trabaho sa bansa, kinukulang naman ang kanyang sinasahod para sa arawang gastusin. Kailangan pong ulit mag-abroad, bumalik ulit. Nag-aaral lahat ng anak ko, tapos may college pa po ako 3. Kaya mula sa Laguna, nagpunta siya sa job fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa isang mall sa Ortigas, Pasig City para mag-apply ng trabaho abroad bilang caregiver. Higit 4,700 na job vacancies ang pwedeng pasukan ng mga aplikante na karamihan nasa industriya ng factory works, construction, healthcare at iba pa mula sa 11 na DMW accredited recruitment agencies. We are known for caring, for taking care of people. So nandyan ang healthcare work, andyan ang, di ba, ang hotel and restaurant sector, taking care of people din yan, di ba? So we are also known for that. And then, of course, sa infrastructure, we have known over the years that we have been literally part of the nation building processes, systems sa abroad ng mga ilang bansa na maunlad na ngayon. Si Juvelin na cashier sa isang hotel and casino sa Quezon City, target na mahire sa cruise ship industry sa pag-asang makaipon ng malaki para sa kanyang pamilya. Meron pa din ako bunsong kapatid, so parang sabi ko naman na ako naman na magbibigay ngayon. Kasi matanda na din sila eh. Pero paalala ng DMW sa mga job seeker, maging maingat sa mga ina-applyang recruitment agencies at tiyaking accredited ang mga ito. Mag-ingat din nila sa mga modus ng ilan na nagpapalis ng OFWs ng walang travel visa. Pang turista yun. Pero kung gusto niyo magtrabaho dyan sa mga lugar na yan, kailangan may tangan kayong work visa bago umalis. Kasi kung hindi, pagdating nyo doon, saan po kayo pupulutin? Papainan kayo ng kontrata na substandard at kapit sa patilim kayo, pipirma kayo ng kahit anong kontrata. As of May 1, 2025, 11 illegal recruitment agencies na ang naipasara ng ahensya. Tiniyak naman ng DMW na may susunod pang idarao sa job fair, gaya sa May 21 na pawang mga trabaho sa Croatia ang iaalok. Bukod pa ito sa government-to-government agreements sa ilang bansa sa Asia na handang tumanggap ng mga OFWs. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ngayong Labor Day, pinasimulan na ng Department of Agriculture ang pilot test ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas
sa Cebu. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagi ito ng layunin ng gobyerno na pababain ang presyo ng bigas sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan ng Food Terminal Inc. at Cebu Provincial Government, may subsidy sharing na iiral na para maipatupad ang programa. Target ng DA na mapakinabangan ito ng 4 na milyong tao sa Visayas na inaasang tatagal hanggang Disyembre. Simula naman April 29 hanggang May 1, naabot na sa 3,700 na sako ng bigas ang nailabas ng mga LGU mula sa NFA Cebu Warehouse. Target namang palawakin pa ang programa hanggang 2028 para sa mga mahihirap, kabilang ang senior citizens, PWDs, solo parents at 4Ps beneficiaries. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang iniutos na pag-iimbestiga ng pamahalaan sa Prime Water ay maituturing na pamumulitika lang sa kanyang kaalyado na si Camille Villar. Ipinag-utos kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa naturang water company na pagmamay-ari ng mga Villar. Yan ay bunsod ng sunod-sunod ang mga reklamo ng mga residente dahil sa pangit na serbisyo ng water concessionaire, partikular na sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero kumbinsido si Inday Sara na siyang nag-endorso sa kandidatura ni Camille Villar para sa Senado, na isa na naman anya itong political attack. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya pinkin. Filipino beauty icons in one frame. Napili sina fashion icon actress Heart Evangelista at content creator Bretman Rock bilang bagong cover ng beauty magazine na Allure. Sa event nitong Miyerkules ng gabi, April 30, very proud sina Heart at Bretman na i-represent ang tunay na gandang Pilipina. Ito ang kauna-unahang Allure edition sa buong Southeast Asia at ikatlong international edition ng beauty magazine, kasunod ng Allure sa US at Allure sa Korea. Susunod, 11 araw bago ang halalan, COMELEC tiniyak sa mga taga-Negros, tuloy ang botohan sa kabila ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. At good news po, Balitang A to Z mapapanood na rin sa Light TV channel simula May 5. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Idineklara ng fire out pasado alas 3 ng hapon ng grass fire na sumiklab sa bahagi ng Batangas International Port. Ito ang kinumpirma ng Batangas City Fire Station matapos magsimula ang sunog alauna ng hapon. Sinabi ng Philippine Ports Authority o PPA sa paunang investigasyon nito ay umabot sa 10 hektarya ang tinupok ng grass fire. Nagmadali namang apolohin ng mga bumbero ang grass fire sa takot na ring madamay pa ang mga nakaparadang brand new na sasakyan sa port, pati ang residential area kalapit roon. Nagsagawa ngayong Huwebes ng Voters Education ng Commission on Elections sa mga napinsala ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Tiniyak naman ng komisyon na tuloy ang halalan kahit pa nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Mula sa Negros Occidental, may Balitang A to Z, si Naomi Almohano. Ramdam na nga ang halalan sa bansa sa pagsisimula ng Mayo. Sa Negros Occidental kung saan ramdam din ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, walang dahilan para hindi ito matuloy ayon sa Commission on Elections. Kaya naman nagsagawa ang COMELEC ng Voters Education sa bayan ng La Carlota. Isa kasi ito sa mga pinakanapinsala nang pumutok ang Bulkang Kanlaon noong nakaraang taon. Isang La Carlota Elementary School sa mga nakasanayan ng pagbotohan ng mga botante dito sa La Carlota sa Negros Occidental. Pero dahil nga nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Kanlaon o may aktibong aktibidad na namomonitor, inukupa muna ng mga evacuee ang paaralang ito para may masilungan. Gaya na lamang ng silid-aralang ito na nasa 4 na pamilya ang naghahati-hati. Isa si Annie Ruth, maglilimang buwan ng bakwit sa mga nakiisa sa Voters Education at sumubok sa automated voting.
Aniya kung noon problema niya ang pagtagos ng marka sa likod ng balota, ngayon? Sa karanasan ko kanina, mas madali, mas maliwanag. Tsaka yung kitang-kita mo yung bilog na bibilugan mo, mas mabilis siya. At tsaka yung sigurado ka na ang yung binoto mo, makikita mo doon sa screen. Hindi rin alintana ni Annie Ruth ang banta ng muling pagputok ng bulkan, maikasalang ang kanyang boto. Yun na din ang karapatan namin bilang tao. Tsaka yun na rin yung karapatan namin hindi namin mabibigay sa iba. Tiniyak naman ng komisyon na ano't ano man ang mangyari, tuloy ang eleksyon sa probinsya. Ang ating ambisyon at all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng eleksyon. Kaugnay niya, nakahanda ang mga off-site o mga alternatibong voting center ng COMELEC. Sa kasalukuyang kasing alert level ng bulkan, halos 17,000 rehistradong botante na ang apektado nito. At maaaring umakyat pa sa mahigit 75,000 sakaling tumaas pa ito sa level 4. Samantala, pumirma rin ng kasunduan ng COMELEC at Office of Civil Defense ngayong Webes. Layo naman itong siguruhin ang ligtas na eleksyon sa probinsya sa kabilaya ng banta ng natural na kalamidad. Gayunpaman, hindi iniaalis ng komisyon ang posibilidad na ipospone ang botohan sa isang lugar kung lulubha pa ang sitwasyon sa mga susunod na panahon kasabay ng papalapit na eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano, La Carlota, Negros Occidental. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat dumaan sa tamang proseso ang suspension kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay matapos suspendihin ng Ombudsman si Garcia ng 6 na buwan dahil sa pagpayag sa construction project kahit walang environmental compliance certificate. Tumanggi si Garcia na bumaba sa pwesto at kinwestiyon ang timing ng order 2 linggo bago ang halalan. Ayon kay Marcos, dapat igalang ang rule of law at ang lahat ng aksyon laban sa halal na opisyal ay dapat makatawid sa legal na proseso. Pinuri naman ng Pangulo ang panunungkulan ni Garcia sa Cebu at nanawagang iwasan niya ang politika sa gitna ng serbisyong publiko. Halos 19 na milyong Pilipino na nakapagtapos ng senior high school simula 2019 ang maituturing na functional illiterate o mahina ang pangunawa. Ayon yan sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Pinakamataas ang antas ng functional illiteracy sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa tulad ng Tawi-Tawi at Davao Occidental. Samantala, inamin ng Environment Department na banta sa kalikasan ang 21 reclamation project sa Manila Bay. Base sa pag-aaral na kinomisyon ng DNR, bagamat magdaragdag ng katumbas ng 2 syudad ang lawak ng reclamation project sa Manila Bay, maaari naman ito magdulot ng malawakang pagbabaha, kawalan ng isdaan at posibleng kontaminasyon ng tubig. Tinanggal na ng Philippine National Police sa listahan ng mga respondent si Alvin Ke, kaugnay sa kidnap slay sa kanyang ama na Chinese businessman na si Anson Ke, na kilala rin bilang si Anson Tan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Alvin sa krimen. Maghain naman ng PNP anti-kidnapping group ng motion sa Department of Justice ngayong Biyernes para amyendahan ang reklamo at tuluyang alisin ang pangalan ni Ke sa kaso. We are confirming that the PNP is submitting po yung motion to amend the complaint to remove the name po ni Alvin Ke from the list of respondents. Nagpakilos na ang Philippine Consulate sa Vancouver, Canada para tulungan ang mga biktima ng car ramming attack o pananagasa sa isang Filipino festival nitong weekend. Ayon kay Consul General Gina Camoralina, nakikipag-ugnayan na sila sa mga naapektuhan at sa mga pamilya ng biktima pero hindi pa maaaring isapubliko ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ayon sa mga ulat, 3 sa 11 nasawi ay mga Pinay. Patuloy din ang pagbibigay ng impormasyon patungkol sa assistance na pwedeng makuha ng mga Filipino nationals matapos ang insidente. We have been making the rounds of the various hospitals where we know that the victims were brought, and we have established contact with the families of the victims and had talked to those injured. And of course, as said, privacy law we cannot divulge, but we are in contact with them. And some of them
Good news po sa ating masugid na mga taga-subaybay ng Balitang A to Z. Simula po sa Lunes, 5 ng Mayo, mapapanood na rin ang ating programa sa Light TV channel. Sabay po sa airing dito sa A to Z Channel 11, makakasama nyo na rin ang Balitang A to Z sa Light TV Channel 33 Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:45 ng gabi. Timing po yan sa mga nanonood ng Christian, family-oriented at Bible-based na mga programa at nais ring makapanood ng mga balita at impormasyon na may dalang inspirasyon. Ang Light TV ay bahagi ng Zoe Broadcasting Network Incorporated o ZBNI. Sa aming pagbabalik sa showbiz, beauty pageant contestants nagalatsanak, aswang at tik-tik sa National Costume Competition ng Miss Universe Philippines. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Pasabog left and right ang mga naggagandahang kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 matapos magpasiklaban sa National Costume Competition sa Mall of Asia Arena. Sino-sino kaya ang umangat sa kompetisyon? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Buksa ang malala to the max. Sorpresa ang mga pasabog sa pinakahihintay na pagrampa ng 66 candidates ng Miss Universe Philippines 2025 sa kanilang National Costume Competition sa MOA Arena sa Pasay City nitong Miyerkules ng gabi, April 30. Tema sa taong ito, mythical creature in Filipino folklore. Kaya naman hindi nagpaawat sa creativity, skills at idea ang mga costume designers para ibida ang iba't ibang makukulay at bonggang natkos na sumasalamin sa kultura, kasaysayan at paniniwala nating mga Pilipino. Ilan sa mga nag-stand out ay si Million Joy Cabigas ng Siargao sa kanyang Tiyanak-inspired costume at Tisa Manalo ng Quezon Province sa kanyang Tik-Tik national costume. Ang pambato ng Muntinlupa na si Winwin Marquez, winner na winner din sa kanyang aswang costume na hango sa 1992 film na Aswang, kung saan bumida ang kanyang inang si Alma Moreno. Kung may nakakatakot, meron ding nag-aladyosa ng kalikasan, tulad na lamang ng Maria Makiling entry ni Siniloan Laguna Bet Iliana Marie Abduana. Napawaw din ng lahat sa aquatic beauty costume na Magindara ni Camarines Surbet Shaina Rabacal at namangha sa Tamawo-inspired costume ni Miss Summer Island Kathleen K. Dakanay na isang mythical spirit. Lahat bongga, lahat palaban. Bahagi pa rin ito ng preliminary competition para salain at mapili sa first cut na mga papasok bilang finalist ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Gaganapin ang Grand Coronation Night ngayong Biyernes, May 2 sa SM Mall of Asia sa Pasay. Good luck, Queens! Go for MUPH crown! Go for Miss Universe crown! May the best queen wins! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Wonderful! Ang ganda nun. Inaabangan lang natin kung merong nag-costume ng undin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa aktivista at political philosopher na si Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, ang bawat paggawa na nag-aangat sa sangkatauhan ay marangal. Tama po. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!